Nag-date kami nila Ate Jessie at bigla na lang naging sugar mommy kami ni Mami Precious Angel. Hi mga Marikoy, ito na nga pala yung day 4 namin sa Hong Kong. Pagkatapos nga pala namin nag-almusal, naligo at nagbihis na ako, tapos nagpaalam na ako kay Jace at Daddy Tano. May apat lang kasi si Jessie, si Mami Precious at Kuya Tenten ang aalis. May apat lang kasi yung pare-pareho na gustong maggala. Quality time na din namin ito kasama yung mga panganay namin. Si Ate Jessie kasi parang panganay ko na anak. Tama niya ako habang lumalaki siya noon. Nga pala kami sa Mongkok pumunta at pagkababa namin ng taxi, dito kami binaba sa mga may claw machine. Kakadating pa lang namin mga Marikoy pero parang mauubos na yung budget namin dito. Inis na nga din itong si Ate Jessie kasi nakailang try na siya pero wala siyang nakukuha. Tingnan nyo naman yung sa akin mga Marikoy, pahulog na pero bumara pa dahil sobrang puno ito. Pero yung naubos namin dito, pwede ka nang bumili ng bagong shoes. Na $100 na naman po kami at wala kaming nakuha. Kaya tinigilan na lang namin at pumunta kami sa mga shoe store. Ito din kasi balak mamili ng shoes ni Mami Precious Angel. Napakasarap niya din pagmasdan mga Marikoy kasi napakasaya niya kasi finally ngayon nabibili niya na yung mga gusto ng anak niya. Share ko lang din mga Marikoy, mas murang mamili ng mga branded shoes dito dahil walang tax. Tapos laging nakasale pa. Kaya nakabili din ako ng para sa akin at para kay Jace. Kita nga din dito si Mami Precious Angel para kay Sky kaso wala ng size. Ayan yung presyo mga Marikoy, nasa 2 to 3K pesos lang. Bukod kasi sa tag price niya, may less discount pa depende kung ilan yung kinuha mo. Pareho nga palang may nagustuhan na camera si Ate Jessie at Kuya Tenten kaya binalikan nila at binili nila. At sa sobrang excited ni Kuya Tenten, binuksan niya na dito. Bukod sa binuksan niya mga Marikoy, tinry na din nilang dalawa ni Ate Jessie. Nakakatuwa na silang dalawa ay magkasundo din. Anyway, dahil napagod kami kakalakad mga Marikoy, kaya nagtambay na muna kami dito sa may SB na nadaanan namin. Tapos nakaramdam din kami ng gutom kaya tinry namin yung street foods dito. Nakanagutom nga pala si Ate Jessie kaya nag-order si Mami Precious Angel ng takoyaki para sa kanya. Tapos nakalimutan ko na kung ano pa yung mga in-order nilang iba. Proud tita din ako sa dalawang to kasi wala silang ka-arte-arte. Pagkatapos namin kumain, pumunta kami sa Ladies Market. Habang naglalakad kami, nakita namin yung camera na to. Nagandahan kami kasi bukod sa camera na siya, meron pa siyang game. Kaya bumili kami para sa 3 bata na hindi namin kasama ngayon. Nakita nga din pala ako na bag na pusa yung design niya at binili ko na din. Pagkatapos niyan, hindi na namin namalayan ni Mami Precious Angel yung mga sunod na nangyari. Check kasi kami ng iPhone 17 Pro Max 2TB at sobrang mura niya dito compare sa Pilipinas. Kaya bumili na ako para kay Daddy Tano, bumili na din siya para kay Daddy D. Kapag pala bibili ng iPhone ngayon mga Marikoy, kailangan nilang i-open at i-register. Tapos i-reset nila na parang hindi nabuksan. Daw yung nire-require ng Apple ngayon sa kanila. Okay, tayo na ang dakilang sugar mommy. Mag-iitlog na lang. Girl, mga sugar mommy, lagi nila na cellphone yung mga asawa. Alam nyo na yung mga susunod na ulam namin mga Marikoy, puro itlog na. Pero alam naman namin na deserve yan ng mga asawa namin. At dahil naubos na yung pera namin sa iPhone mga Marikoy, kaya nag-decide kami na bumalik na sa hotel. Pagdating sa hotel, balak ko sanang ilagay dito sa pusa kaso hindi kasya yung iPhone. Kaya binalik ko na lang sa plastic at nagkunwari ako na bumili ako ng bagong cellphone. Something for myself and so I feel dizzy. Sinali kong something for myself. This one is my new phone again. Your new phone? Yes, I have a new phone. Oh! Nakakabay na. Tula. Wait! Hindi siya makapaniwala mga Marikoy, itong si Jace naman, tuwang-tuwa din siya sa pasalubong ko sa kanya. Bukod sa pusa na bag mga Marikoy, binilan ko nga din siya ng camera. At ayan, tinuro ko na sa kanya kung paano gamitin. Katapos, kinuha niya na sa akin at pinicture-picture niya ako. At yung istorbo po na nagdo-doorbell, si Pakpak Boom yun, pumupunta siya dito lagi sa akin para magpaayos ng buhok. Gustong-gusto ko naman kasi pambawi ko na din ito sa kanya. Yung si Ate Jessie, nung bata siya, lagi niya akong kasama. Itong si Ate hindi niya ako nakakasama. Dahil nung dumating siya, dumating din sa buhay ko si Daddy Tano. Tapos kung ayusan yung buhok niya, mga Marikoy, bumaba na kami dahil alis na naman kami at pupunta na naman kami ng Disneyland. Oo, mga Marikoy, pang-4 na namin na araw to sa Disneyland. Gold annual pass yung inabil nila ate ko para sa aming lahat. At pwede kaming magpabalik-balik dito sa Disneyland. Pagpasok namin, dumiretso kami dito dahil isa sa mga nilulook forward ni Ate Seiya ang makasama sila. Takot si Jay sa mga mascot at hindi
hindi niya kilala yung mga yan, mga Marikoy, kaya hindi ko na siya pinilit. At sumama na lang ako para kay Ate Sky. Wala kasi sila Mami Precious Angel dyan. May sinakyan silang rides kasama sila Ate Jessie. Pagkatapos, pinagbigyan naman namin si Jace na sumakay ulit dito sa may teacup. Masaya na siya. Nung unang sakay niya dito, mas sumaya pa siya ngayon. At hanggang ngayon, mga Marikoy, nagbabardagulan sila ni Tita Witch niya ng pagsigaw. Ayun lang nga, ayaw niyang bumaba. Gusto niya paulit-ulit siyang sumakay doon. Kaya nagmumuryot siya dyan, nagpapabalik. Sinabayan naman ng tita niya sa pagmumuryot. At dyan na siya nawala sa mood. Dumupo na lang siya sa isang tabi. Na kahit nandyan si Elsa, hindi niya napinansin. Tapos niyaya nga pala ako ni Ate Jessie na sumakay sa Grizzly Bird. Siyempre, trentahin na tayo. Kaya uminom muna ako ng pang-maintenance. At bago daw kami sumabak sa Grizzly Bird, mga Marikoy, ito muna yung sinakyan namin, yung pambata. Tapos ayun, nag-Grizzly Bird na kami at nakayanan ko naman. Jessie, that's all? Yeah. That's all? Is that? Okay. Very chill. Done. Okay. Nabitin pa kami dyan, mga Marikoy. Umulit pa kami na isa pang beses. At huwag nga pala kayong mag-alala kay Jace kasi hindi siya iniiwan ni Daddy Tano. Nagra-rides din siya gamit itong luggage trolley niya. Natatanggal nga pala yung luggage niya at sakto hindi siya pwede sa Disneyland kaya tinanggal na lang namin ni Daddy Tano. Sobrang laking tulong nito, mga Marikoy, dahil hindi na namin kinailangan mag-rent ng stroller. Habang hinihintay namin mabawasan yung mga tao, pinaupo na muna namin si Jace dito. Natutupi nga din pala ito at magaan lang siya kapag bubuhati. Ayan nga pala yung itsura niya kapag binabalik na yung luggage. Sobrang napakatibay nito, mga Marikoy, kaya marirecommend ko sa inyo. Lalo na kung lagi kayo nagtatravel tulad namin. Tok, 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 tok. Again.